Sa panahon ng eleksyon, muling inilunsad ng Presidential Task Force on Media Security at ng Philippine National Police ang Media Security Vanguards bilang proteksyon ng mga media. Ito'y para tiyaking ang kaligtasan at seguridad ng mga personal sa media sa panahon ng halalan. Si Catherine Landicho magbabalita. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing prioridad ang kaligtasan ng mga mamamahayag na may malaking papel na ginagampanan lalo na ngayong panahon ng eleksyon, ay inilunsad muli ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS at ang Philippine National Police ang Media Security Vanguards. Ito ay upang matiyak ang seguridad ng mga kasapi ng media ngayong paparating na ang halalan. Ayon kay Executive Director of Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS, Jose A. Torres, ang inisyatibang ito ay bilang pagkilala sa mga media practitioners at masiguro ang buo nilang kaligtasan. Sa ilalim ng PTFOMS PNP Media Vanguards, magdedeploy ng special teams na tutugon sa mga natatanggap na banta sa buhay ng mga media personnel and media organizations to ensure timely and effective responses to security concerns. In the coming months, the PTFOMS PNP Media Vanguards will conduct workshops and seminars aimed at equipping journalists with the knowledge and resources they need to stay safe while performing their duties. This program reflects our unwavering commitment to protecting press freedom and empowering media practitioners in the country. Binigyan din naman ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz ang kahalagahan ng pagbibigay ng mga sustainable protections sa mga media practitioners upang matiyak na magagawa nila ang kanilang mga tungkulin nang hindi nakokompromiso ang kanilang kaligtasan. Naniniwala din umano si Sec. Ruiz sa mananatili umano magandang record sa ilalim ng Marcos admin kung saan walang mamamahayag ang nasawi noong 2024. Part of a democratic society. But since 1986, 147 journalists have been killed in the Philippines, according to Reporters Without Borders. The National Union of Journalists of the Philippines, or NUJP, have listed 199 deaths. We have a history of impunity for crimes against journalists, with a few cases resulting in arrest or successful prosecution. But in the time of President Bongbong Marcos, there is good news. The NUJP says that no media person was killed in the Philippines in 2024. Kasama naman dyan ang Department of Justice o DOJ, Presidential Communications Office o PCO, Department of the Interior and Local Government o DILG, at ang Commission on Elections sa COMELEC upang matiyak ang ligtas at walang bantas sa mga mamamahayag sa Pilipinas. Suportado naman ng COMELEC ang hakbang na ito lalo pat itinuturing na elections offense ang anumang pagbabanta o pananakit sa mga sinumang media personnel. Para sa UTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.